Magandang araw ulit sa inyo mga par. So another tip lang para sa inyo. So kasi ako naglalaro ako ng mga games like Mirror na mostly AFK lang madalas. So maganda itong gamitin nyo para at the same time na aalagaan natin yung device natin. Punta lang rin kayo sa battery and power saving and battery health, charging, and then itong battery health. So naka-default yan sa AI charging protection, pero mas prepared ko tong yung custom charging protection, which is pag enable mo is pwede mo lang iset yung maximum charge level niya, na which is sa akin is sinet ko siya na 95% lang. So kapag naglalaro ako, so kung mag-charge siya, siyempre naglalaro ako, kasama na rin doon yung bypass, kasi nagba-bypass charging din ako. So madalas hanggang 95% lang siya, hindi na siya mag-exceed doon. So ibig sabihin hindi natin na ma-maximize yung charging capacity ng ating battery, which is na less stress yun sa ating battery. So ang isa pa ay kung natatakot man kayo na mag-update ngayon, check natin. So ako ngayon nakapag-update na ako at ang version na ng natin, ang ating OS ay 15.1.0 na, which is ito na yung latest update ng Infinix. So kung natatakot man kayo, huwag kayong matakot kasi based sa naging experience ko sa pag-update ko, maganda yung naging resulta. So yung in-update ko siya is nakita ko agad yung pagbabago. Yung bypass charging niya, kumbaga pag na-limit niya na kagad yung temperature na mag-activate na siya, is nag-activate agad, nag-enable agad yung bypass charging. Kasi dati itong mga nakarang week ay napansin ko masyado na siyang mainit bago pa siya mag-enable. So medyo alanganin yun, di ba? So pag naglalaro ka siya, siyempre mas maganda na kung maaari mag-enable agad siya kung naglalaro ka, kasi siyempre less init, di ba? So ngayon napansin ko sa new update, so hindi pa siya ganong, parang pakiramdam ko sa akin hindi pa siya ganong mainit, pero nag-enable na kagad siya, which is good kasi less init yun. Kasi pag naglalaro ka, kaysa naman sa mainit na bago pa siya mag-enable, so medyo alanganin yung ganun. So ngayon napansin ko, pag naglalaro ako ng Mirror, so siyempre naka-AFK lang ako, pagising ko siyempre naka-enable pa rin yung bypass charging, so which is mas good yun sa akin. Parang bumalik sa dating bypass charging na naka-manual. Yung manual kasi dati, di ba, pipindutin mo lang siya, hindi na siya magcha-charge, direct na kagad siya sa processor, di ba? So ngayon ito parang ganoon na rin siya, kasi pag na-detect niya na, parang sa tingin ko, napansin ko 38 degree, hindi ako magkamali, 38 degree Celsius to 39. Yan, basta naglalaro yan, basta obserbahan nyo lang, kasi na-observe ko 38 at 38. So sa 38 dyan na siya nag-enable, so which is maganda kasi compare sa dati na napansin ko dati nag-abot pa ata ng 41 degree bago siya mag-enable. Lumalabas yun sa screen kapag naglalaro ka, mag-enable siya. Sabay siyempre minomonitor ko rin yung temperature, so na-observe ko nasa 41 to 40 to 41 bago siya mag-enable. So ngayon in-adjust nila, ilo na lang 38, so which is maganda. So kung natatakot man kayo na mag-update, ay make sure nyo lang na naka-plug in sa charger nyo yung cellphone nyo, para iwas na rin sa kung ano man maging bug. So siyempre yung pinaka-iniwasan naman natin dyan yung bug na mangyari sa cellphone natin. So mag-update na kayo, yun ang may recommend ko sa inyo. Kasi yung iba, napapansin ko sa page, ayaw nila mag-update kasi baka maka-experience sila ng mga bug.
So, yung iba naman talaga naka-experience. Ang isang ginagawa ko dyan para hindi mag-bug is siyempre maganda ang connection at nakasaksak sa charger ang cellphone natin. So yun, naway makatulong sa inyo yung tip na to.